Makalipas po ang mahigit isang linggo ay tumubo na nga po yung mga tinanim kong mga labanos. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Mag-aalauna nga po pala ng tanghali nagyaya po tong asawa ko na pumunta dun sa bukid. Nagmamadali nga po tong si hapon mga auntie para daw hindi po kami maabutan ng malakas na ulan. Karating na nga po kami dito sa bukid. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe, kailangan nga po pala matapos na po kami ngayong araw na magtanim ng labanos dito sa bukid. Kasi sa susunod na buwan po ay meron pong bibisita ditong mga taga City Hall. Pupunta nga po sila dito sa bukid at titignan yung mga tinanim namin mga labanos. Alam nyo ba mga auntie na yung binan ko pong lalaki meron po siya natatanggap na pera galing po sa City Hall. Ito po kasing bukid nila ay marami pong hayop dito at kinakain po yung mga pananim. Kaya nag-report po yung binan kong lalaki. So yun nga po ng mga auntie, kahit kainin po ng mga hayop yung mga tanim namin, hindi na po lugi yung binan ko dahil meron naman po siya natatanggap sa City Hall. Habang nag-aararo nga po yung asawa ko ay nagtatanim na po ako dito ng labanos. Bubungkal po sana ako ng lupa kagaya dun sa ginawa ko dati, kaso nga lang po sabi ni uncle yung hapon ay wag na. Baka matatagalan daw po kasi kami mga auntie, kaya tinuruan po niya ako kung ano yung gagawin ko. Buong bukid nga po pala ay tatamnan namin. Katapos po namin dito sa taas, pupunta naman po kami dun sa baba. Habang nagtatanim nga po pala kami ay umaambon na. Nabasa na nga po ng konti si uncle yung hapon, si Kenshi naman ay meron siyang gamit-gamit na payo. Habang nagtatanim po ako dito, si Kenshi naman mga auntie ay tinutulungan niya ako. Tinatabunan nga po niya ng lupa yung mga tinatanim ko. Kahit na umaambon ay hindi pa rin kami tumitigil dahil kailangan po namin itong matapos. Mas maganda nga itong mga auntie para hindi na po kami pabalik-balik dito. Napagod na ata tong si uncle yung hapon mga auntie dahil pinapanood na lang niya ako. Anyamata nila kay kun ay mabilis nga mabannog. Pagkatapos nga po ng ilang oras ay sa wakas mga auntie natapos din po kami sa pagtatanim. Papakita ko na nga rin po pala sa inyo yung mga tinanim ko ng mga nakaraan. Nakakatuwa dahil pagkatapos nga po ng mahigit isang linggo ay tumubo na po yung mga tinanim ko. Ganito pa nga lang po kaliliit pero mabilis mong lumaki yung mga labanos. Kahit na nakakapagod ay worth it naman dahil meron na pong tumubo sa mga tinanim namin. Dahil lumalakas na nga po yung ulan mga auntie kaya uuwi na po kami. At bago po kami umuwi ay naghugas muna po kami ng mga kanya-kanya naming mga kamay. Nagagalit na nga ako dito dahil napakalikot ni Kenshin mga auntie. Sabi ko hugasan ko yung kamay niya kaso nga lang ayaw niya. Gusto daw niya siya na lang daw mag-isa. Nalagay na nga po namin yung mga gamit dito sa sasakyan para makauwi na kami. Dahil late po kami nakapagtanim ng labanos, baka sa December pa po namin ito ma-harvest. Pagkatapos nga po ng mahigit 2 oras namin dito sa bukid, nagbiyahe na po kami pa uwi ng bahay. Dahil umaambon, parang napakasarap tuloy humigop ng napakainit na kape. Bago po kami umuwi ng bahay, ay duman muna po si hapon sa 7-Eleven. Chichirya nga po yung binili ng asawa ko mga auntie. And fast forward na nga po, 6:00 naman po ng gabi, ay nagluto na po ako ng hapunan namin. Syempre, tapos na nga rin po pala ako ditong maligo at magbihis. So, ito nga po yung naisipan kong lutuin mga auntie. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Nagisa nga lang po ako dito ng karne at naglagay lang po ako dito ng garlic scapes. Alam nyo ba na hindi lang po masarap tong garlic scape, kundi masustansya pa sa katawan. Ang nilagay ko nga lang po pala ditong pampalasa ay yung yakiniku sauce. So ayan, pagkatapos po ng ilang minuto, ay tapos ko na rin pong lutuin. Fast forward na nga po tayo mga auntie. Kinabukasan naman po ay dumating na po yung in-order kong kamoting kahoy. Pam, 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 pam. Tuwang-tuwa nga po tong auntie nyo dahil sa wakas makakapagluto na po siya ng favorite niyang kasaba cake. 2 kilo nga po pala tong nabili ko mga auntie. Nabili ko nga po pala ito kay Pinay Farmer sa Japan. Tuwang-tuwa talaga ako mga auntie dahil sa wakas ay makakain na po tayo ng kamuting kahoy. Ito rin po talaga yung isa sa mga cravings ko. Pagkatapos nga po ng 2 araw ay saka ko lang po ito binalatan. Kailangan pala balatan na po natin kaagad ito at wag na po natin paabutin ng mga ilang araw. Gigintim nga daw po ito mga auntie kaya kailangan wag na natin pong patagalin. Bali, babalatan ko nga muna ito at hindi ko muna lulutuin. Para hindi nga po ito masira, ay lalagay ko lang muna sa freezer. Dahil nagtitipid po ako, kaya saka na lang ako magluluto ng kamoting kahoy. Hinugasan ko na nga po pagkatapos ko pong mabalatan. Pagkatapos po niyan ay pupunasan ko lang po ito ng kitchen paper. Kasi medyo tuyo kapag ilalagay ko na po dun sa freezer. At pagkatapos ko nga po palang mapunasan, inilagay ko na rin po sa supot. Mga ilang araw naman po pala mga auntie, nag-order ulit ako ng kamoting kahoy. Dahil sold out na nga po yung pinagbilhan ko dati, kaya bumili po ako sa iba. 2 kilo nga po yung binili ko kay Kasaba Farm Japan. Gusto ko lang po talaga mag-stock para pag nag-crave ako, meron po ako lulutuin. Sila lang po at dito na po natapos
natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam!